Yes, at may Arnold, kanina napag-usapan natin yung yung step-by-step na proseso, no? Mula sa pagpunta sa presinto hanggang sa pagboto at hanggang sa pagpasok sa PCOS machine ng ating mga balota. Ngayon naman pag-uusapan natin yung mga do's and don'ts, yung mga dapat at hindi dapat gawin sa araw ng pagboto sa ating balota. Yan. So makakasama pa rin natin si Miss Ana Singson ng PPCRB at syempre si Mr. Miguel Avila, na technical manager ng Smartmatic at siya yung magbibigay sa atin ng mga pwede at hindi pwedeng gawin. Unang-una, paano po ba, Miss Ana, ang tamang pag-shade ng balota? Kailangan itiman ng buo ang bilog sa tabi ng pangalan ng inyong napili at saka maraming nagtatanong pwede bang lumagpas. Okay lang lumagpas, make sure lang na yung paglagpas hindi tumama sa isang bilog. Kasi kung tumama siya sa isang bilog, di ba mabilang rin yung bilog na natamaan. Okay, kay Mr. Miguel. Pwede bang gumamit ng ballpen o lapis sa pag-shade sa balota? Well, ang paggamit po ng lapis ay hindi po pinapayagan, no? Kasi ito'y nabubura. Ang ballpen po, pag ginamit yan, maaaring mabutas ang papel pag masyadong over-enthusiastic yung pag-shade. Kaya kailangan rin po uniform ang pagmarka natin. So, marking pens ng Comelec ang gamitin natin. So, merong ibibigay kayong talagang tawag sign parang pang-shade? Oo, i-distribute yan sa ating mga presinto. Ang gagamitin po ng ating mga botante, mga marking pens. Okay. Pangalawa at ang susunod ng tanong, Miss Ana, ano po yung tinatawag na overvoting? Ano ho ba? Dapat pwede bang mag-overvote o mag-undervote? Okay, ang overvoting ho hindi pwede. Ang overvoting, ibig sabihin, kunwari, senador, ang maximum number na pwedeng piliin ay 12 lang. Ang overvote ay ang pagpili ng more than 12, kunwari 13 or 14. Kung mag-overvote kayo, hindi mabibilang lahat ng kandidato na binoto ninyo sa posisyon na yon lamang. Pero mabibilang naman yung ibang posisyon kung tama. Ang undervote naman, Migs, baka gusto mong kwento yan. Pag undervote? Ang undervoting ay okay, no? Karapatan po natin yan. Hindi po natin kailangan punuin. Kunyari, for 12 senators, maaring 3 lang ang ipili natin. Basta ang overvoting po, tulad ng sinabi ni Ma'am Ana, yun ang hindi po pwede. So, sa madaling salita, di baling kulang, wag lang sobra. Exactly. Sa pagpili ng Ganun na ibabotong ganun yun. kandidato. Yes. Pwede bang magdala ng sample ballot ang mga botante? In fact, yan ang advice ng PPCRB sa lahat ng mga tao kasi isang balota lang kada botante. Kung magkamali, hindi ninyo na yon mapapalitan. Kaya mag-practice sa bahay at kung may sample ballot, dalhin nyo yon para siguradong hindi kayo magkakamali. Pag nagkamali po, pwede bang i-cross out yung sagot? Yung para sa stool, ganyan, i-cross. Ang ating mga PCOS machines ay nagre-recognize yan ng mga marka, no? Baliwala sa PCOS machine kung X yan o check yan. Kaya kailangan po ay makuha na natin ang tama sa simula pa lang. Okay. Sino po ang magpapasok ng balota sa machine? Yun, botante mismo. Kasi noon sa manual, ang nagpapasok yung BI chairman sa ballot box. Ngayon ho, ang mismong botante ang magpapasok sa makina. Madali lang naman ho. Baliktad, pataas, pababa, tatanggapin nyo ng PCOS machine. So, at mangyayari din na iluluwa minsan ng machine hanggang ilang beses pwedeng iluwa ng machine at pwedeng itry na ipasok doon sa makina itong balota. Ang ating mga botante may 4 na pagkakataon na isubo ang mga balota nila sa makina. Now, ano ba ang mga dahilan kung bakit hindi tatanggapin ng isang balota? Unang-una, i-reject ang isang balot pag ito'y peke, no? Sunod, i-reject ang isang balot pag ito'y nabilang na dati pa, no? Pangatlo, i-reject ang isang balot pag ito'y isang balota, although genuine, ay para sa kabilang presinto. Pang-apat naman, i-reject ang balot pag ito'y merong mga ambiguous marks. Oo, so masasabi mo na tinanggap na yung balota mo pag hindi na iniluwa at may makikitang? Congratulations, thank you for voting. Okay. So, ayan po. So, kanina yung mga ilang nakausap natin, sabi nila medyo lalo na po yung sa mga may edad na, sa mga lolo't lola, medyo nahihirapan na bumasa. Huwag niyo kalimutang dalhin ang inyong mga reading glasses kung medyo mahina na yung mga mata. O di kaya naman po ay magdala na talaga kayo ng kodigo. Yun, kodigo. Yung pagkokopyahan po ninyo ng mga iboboto ninyong kandidato para hindi ho kayo masyadong mahirapan. So, yan po, bahagi pa rin ng ating Election 101. Siyempre, si Miss Ana Singson po ang ating nakasama ng PPCRB at si Miguel Avila po ng Smartmatic. Magbabalik po ang unang hirit.